yung kanya-kanyang salin. So, Luke chapter 7, verse 1. When he had completed all his teaching in the hearing of the people, he went to Capernaum. Now, a centurion's slave, who was highly regarded by him, was sick and about to die. When he heard about Jesus, he sent some Jewish elders to him, asking him to come and save the life of his slave. When they came to Jesus, they strongly urged him, saying, "He is worthy for you to grant this to him, for he loves our nation, and it was he who built us our synagogue." Now Jesus started on his way with them, but already when he was not yet far from the house, the centurion sent friends, saying to him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy for you to enter under my roof. For that reason, I did not even consider myself worthy to come to you. But just say the word, and my servant shall be healed. For I am also a man placed under authority, with soldiers under myself. And I say to this one, 'Go,' and he goes. And to another, 'Come,' and he comes. And to my slave, 'Do this,' and he does it." Now when Jesus heard this, he was amazed at him, and turned and said to the crowd that was following him, "I say to you, not even in Israel have I found such great faith." And when those who had been sent returned to the house, they found the slave in good health. Soon afterward, Jesus went to a city called Nain, and his disciples were going along with him, accompanied by a large crowd. Now, as he approached the gate of the city, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a sizable crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he felt compassion for her, and said to her, "Do not go on weeping." And he came up and touched the coffin. And the bearers came to a halt, and he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him back to his mother. Fear gripped them all, and they began glorifying God, saying, "A great prophet has appeared among us, and God has visited his people." Last verse, "And this report about him spread throughout Judea and in all the surrounding region." So meron po dito dalawang individual na na-encounter na ating Panginoon. Una po yung centurion at pangalawa po yung namatay na kabataan. At dito po natin makikita na pag ang Panginoon po ay na-encounter po natin, nagkakaroon po talaga ng pagbabago sa ating mga buhay. So ganun po gagawin natin. We will examine those two events, get some lessons, and nawa ang Holy Spirit po ang magpaalala sa atin sa mga darating na araw. Kung ano po yung dapat natin baunin mula sa mensaheng ito. So doon po muna tayo sa unang event, yung pong centurion tsaka ating Panginoon. And I call that a serious faith. Seryosong pananampalataya. Okay? Pa-next nga po. Yon, a serious faith. Sapagkat kung ating pong titingnan sa verse 9, sabi ng Panginoon, sabi ni Luke, he was amazed at him and turned and said to the crowd that was following him, "I say to you that even in Israel have I found such great faith." Dakilang pananampalataya. Ano ba ang kahulugan nun? Meron ba tayo nun? Ganong klase ng pananampalataya. Kung sakali man tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, hindi ba parang mas okay na ang Panginoon ay ma-amaze sa ating pananampalataya? Such great faith. Pag ating pong inaral sa Bible po, yung pong mga centurion, yung po yung mga sundalo ng Roman Empire, at meron po silang hinahandle na 80 to 100 na mga Roman soldiers. Kaya nga tinawag na centurion. From the word century, and century means 100. Okay? At ito pong taong ito, nagkaroon po siya ng desire na makapunta kay Jesus Christ, subalit dahil nga po siya ay Gentile at si Jesus ay Hudyo, kanya pong i-recognize yung kanilang distinction. Ang ginawa po niya, napadala po siya ng kanyang mga kaibigan, una pong pinadala niya yung mga elders ng Jerusalem o ng Israel,
At ang kanyang request ay yung kanyang alagad, ay yung kanyang alipin, ay gumaling sa karamdaman. Sabi nga po doon sa verse 2, the slave was sick and about to die. At yung Panginoon, papalapit na siya doon sa bahay na yon. Sabi ng yung mga kaibigan ng centurion, yun yung pangalawang batch ng kanyang representative, sabi doon, wag ka nang pumunta, Panginoon, kasi nga, hindi ako worthy sa iyo. Sabihin mo lang na gumaling aking alipin, gagaling na siya. At doon naman ang Panginoon sa ganung klase ng pananampalataya. So dito po sa first event, I want to answer this question. Ayaw gumana noon, clicker. Yan. Yan. How can we identify a serious faith? Ano ba yung katangian ng isang pananampalatayang seryoso o dakila? So meron po ako nakitang 4 na katangian at sana po magkaroon tayo ng self-assessment. Ito ba yung pananampalataya na meron ako ngayon? Una po ay, paibasa nga po sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Persistence. Ang isang seryosong pananampalataya ay isang pananampalatayang hindi sumusuko. Persistence. Bakit ko po yan napili? Sapagkat maraming barrier na krinos yung centurion para lamang siya magkaroon ng access kay Jesus Christ. Una po nandiyan yung ethnic barrier. Ano po yun? Ang isang Roman soldier ay nag-aapi sa isang Jewish rabbi. Meron po silang ethnic barrier. They don't belong in the same ethnic groups. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentiles ay unclean. Ang tingin ng mga Gentiles sa mga Hudyo, mga mayayabang. So meron silang divide between the two of them. Silang dalawa. Yung tao yun ay Roman soldier, Romano siya, Gentile siya, and he is approaching a Jewish rabbi, Hudyo. At alam niya po yun, kaya nga hindi niya pinalapit yung ating Panginoon sa kanyang bahay kasi nga, ang isang Hudyo na pupunta sa bahay ng isang Hentil, magiging unclean. So doon pa lang, kita na natin na mayroong kagad barrier, pero itong Roman centurion po na to, anong ginawa niya? Binaliwala niya po yon. Sapagkat kailangan gumaling ng kanyang slave. Yun yung unang barrier niya. Pangalawang barrier ay paycheck barrier. Sabi po sa ating text, mukhang lumalabas, mayaman yung centurion. May kaya. Kasi siya yung nagpagawa ng sinagog ng mga Hudyo. Sinagog is a place of worship sa bayang Israel. Pag hindi ka makakapunta sa Jerusalem, pupunta ka na sinagog. Bawat bayan mayroong sinagog. Isa po siyang structure para sa mga Hudyo na nagkakaroon ng worship pag Sabat. At ang sabi dito, siya ang nagpagawa ng kanilang sinagog. Ganun po siya kayaman. Yung pupuntahan niya, yung gumagawa ng sinagog, yung karpintero, Jesus Christ. At ang sabi nga po, pag inaral po natin, malaki ang paycheck ng mga centurion. At ano ba ang trabaho ni Jesus Christ? Karpintero. Isang Jewish rabbi na umaasa lamang sa donation ng mga tao na kanyang pinapagaling kung mag-donate sila. Kasi meron siyang treasurer, di ba? Andun si Judas Iscariot. Pero despite of that kind of barrier, kahit na mas malaki sahod niya, at itong taong ito, hindi naman niya masyadong kilala, nagkaroon pa rin po siya ng desire na siya ay abutin despite of the paycheck barrier. Pangalawa, religious barrier. A Gentile person is approaching someone considered to be holy. Yun po yung pangatlong barrier natin. Magkaiba pa sila ng pananampalataya. Although it is possible na itong centurion po na to ay isang tao na nagkakaroon ng interest sa Judaism, pwedeng siya po ay isang proselyte, para siyang si Cornelius sa Acts chapter 10. Pero despite of that, meron pa rin pong kailangan tawirin na barrier dahil nga magkaiba sila ng level. This is a guy who teaches things about God. At siya isang newbie sa Judaism. At yung pinakahuli, social expectations. Mataas ang respeto ng society sa centurion. Marami siyang tauhan na pwede niyang utusan. Meron siyang 100 or more or less 100 Roman soldiers. He's very influential. He is very well off, siguro. At lalapit ka sa isang rabbi, mere carpenter.
Wala ba siyang ibang mga centurion na kaibigan at meron silang doktor at doon na siya lumapit? Sa kanya pa talaga, kay Jesus Christ pa? So yung mga barrier niya, pero anong ginawa niya? Anong ginawa ng centurion, mga kapatid? Hindi po siya nagpapigil. And I want to emphasize that if your faith is serious, you will continue to believe in the Lord no matter what. You will continue to trust in the Lord no matter what. Yun po yung unang katayan ng seryosong pananampalataya. Hindi ka magpapapigil. How persistent are you in your faith in the Lord? Anong pwedeng pumigil sa'yo para hindi ka na maniwala sa ating Panginoon? Simpleng ulan? Hindi ka na pupunta sa gawain? Simpleng ganito? Hindi mo na gagawin yung role mo sa church? What could stop you from fulfilling your role in the kingdom of God? How persistent are you? Hindi ko maiwas isipin sa ganitong klase ng sitwasyon ang isa pang character na nagpakita rin ng magandang example about persistent faith. Punta po tayo sa Mark chapter 5, verse 25 hanggang 34. Ang kwento po dito, mga kapatid, ay merong isang babae na dinudugo for so many years. Marami na siyang nilapitan ng mga espesyalista, marami nang tumingin sa kanya, pero yung kanyang situation hindi nag-improve, mas lalo pang ang lumala. To the point na naubos na ang kanyang resources, lahat na ng kanyang HMO na sagad niya na, hindi pa na siya gumagaling. Until one day, she heard about Jesus Christ. Na dadaan sa kanyang bayan. At dahil wala na nga siyang pwede pang asahan, she's already in a desperate situation, umasa na lamang siya na baka si Christ papagaling siya. Ang problema niya, ang daming tao kay Jesus Christ. Everyone is pressing against Jesus Christ. At yung pinakamatinding barrier niya, she is unclean. Because she is a bleeding woman. Pero hinawi niya lahat ng yon. At ang kanyang nasa isip, mahawakan ko lang yung damit ng Panginoong Yesus ni Jesus, gagaling ako. And she succeeded. At yung pinaka-best part doon, mga kapatid, ito yung best part. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, who touched me? Sino mawak sa akin? Sabi ng mga alagad, Panginoon, daming-daming tao, kung bihira ka naman. Daan-daan ng mga nandito, gusto makalapit sa'yo, pinipigilan nga namin eh. Tapos tatatat ng mga may, sinong mawak sa'yo? Malamang marami mawak sa'yo, Panginoon. But here's the point. Everyone can touch Jesus, but not everyone can feel His power. Only those who have persistent faith. That's the point. Kaya yun yung aking tatanong sa inyo. How persistent is your faith? Ikaw ba yung Kristiyano na magkamera lang faith kay Lord kapag okay ang lahat? Pag hindi na okay ang lahat, ay wala. Kung atin din pong babasahin, sa Hebrews chapter 11 verse 6, maganda rin po itong i-connect sa ating po nag-uusapan ngayon about persistent faith. Hebrews chapter 11 verse 6, siguro iba sa inyo, alam na to. And without faith, it is impossible to please Him. For the one who comes to God must believe that He exists and that He proves to be the one who rewards those who seek Him. It's impossible to please God if you have no faith. Requirement yon sa buhay mananampalataya. Na magkaroon ka ng paniniwala sa ating Panginoon at yung paniniwala na yun ay persistent. At yun ang ginawa ng Roman centurion. Kahit na maraming barrier, okay lang. Handa siyang walisin yung lahat ng iyon. Baka sapagkat ang nasa dulo, sino? Ang nasa dulo? Si Jesus Christ. Sana ganun din tayo. Basta si Christ ang nasa dulo, pupuntahan natin. Amen? Pangalawa ay compassion. Balikan na po natin ating text. Ito yung pangalawang katangian ng isang seryosong pananampalataya. Serious. Serious. Compassion. Okay, pasensya na po kayo. Nakita po natin ito sa Luke chapter 7,
Kanino? Sino ba yung gusto niyang gumaling? Asawa niya? Nanay niya ba? Tatay niya? Anak niya? Kaibigan niya? Pinsan niya? Sino kanyang gustong gumaling? Yung kanyang alipin. Slave. If you are living in the time of the Lord Jesus Christ, slaves are considered inferior beings. Kung mayroong societal ladder, ang nasa pinakababa noon, yung mga alipin. If you are a slave owner, you have absolute power in the lives of your slave. You can do whatever you want. And no one can question you. Sabi nga ng isang Roman writer, ang pinagkaiba lamang ng kariton, ng kabayo, at saka ng alipin, yung alipin ang nagsasalita. Yun lang yung pinagkaiba nila. Slaves are viewed just tools. Pwede naman yung bigyan ng paracetamol yun eh. O paracetamol ka na ha. O nag-explora ka na ha. Pero hindi, mga kapatid, sabi doon, he bothered himself to talk to the elders of Israel, to talk to his friends, and he asked them to come to Jesus on his behalf. That's compassion. At binanggit nga po dito, high valued, highly regarded. Kahit na slave lang yan, mataas ang kanyang respeto doon sa kanyang slave. Ang problema kasi natin, mga kapatid, no, kapag dumadami na yung letra na nakakabit sa ating mga pangalan, kapag nakakarami na tayo ng naipundar sa buhay na to, minsan bumababa ang tingin natin sa mga taong hindi tayo ka-level. But this guy, this centurion, is different. He's built different. Meron siyang compassion sa kanyang alipin. Hindi niya dinisregard yung kanyang servant. Siya mismo ang nag-intercede para sa kanyang slave. Hindi niya prioritize yung efficiency. Pwede naman niyang hayaan na lang yun eh. Pero ang kanyang prioritize yung human value. Kasi mahalaga po yun. If you are created in the image of God, you have value before God. Kahit ikaw ay mananampalataya o hindi mananampalataya, the Bible is teaching that you are made in God's image, therefore you have value. Kaya ngayon kaisa-isang anak ng Diyos na punta sa mundo to para iligtas tayong lahat. Because we are valuable. Christ died for everyone, regardless of status. At kung tayo po ay mayroong pananampalataya na seryoso, nainiwala po ako that meron din po tayong pananampalataya, mayroong awa. Amen ba? Because our faith should not be just an abstract idea. Kailangan nararanasan yan. Kailangan meron yung manifestation sa real world. At isa nga po doon yung ating kahabagan sa mga tao na nangangailangan. Kaya okay lang bayaran natin yung Meralco nila. Sorry po. Micah chapter 6 verse 8. What does the Lord require of you? But to do justice and love, to do justice, love, and mercy. Or love mercy. Kamusta ang ating compassion sa ating kapwa? Kamusta ang ating compassion sa ating kapwa mananampalataya? Sabi nga ni James, sa James chapter 2 verse 17, yun po context nun eh. Merong kapatid na nangangailangan, kaya mo naman siyang tulungan, pero sabi mo lang sa kanya, sige, ipagpuli kita, bahala ka na. Sabi ni James, anong klaseng pananampalataya yan? Faith but itself, if it does not have works, is dead. Hindi sinasabi ni Santiago na para ka maligtas, kailangan mo ng good works because all of us are sinners. We can never save ourselves. Si Jesus lamang yung isang tao na walang kasalanan kasi siya yung Diyos na nagkatawang tao. Aside from Christ, lahat tayo makasalanan na. Kaya ang ating kaligtasan by faith lang po at biyaya ng ating Panginoon. Pero pag tayo po ay naligtas, to prove our genuine salvation, kailangan po natin ng good works. At kailangan po dun yung compassion. Nakakatuwa nga mga kapatid eh. Sa New Testament, yung mga centurion, they are always presented in a good or in a positive light. Bawa, ito yung centurion na mayroong habag sa kanyang slave. Doon po sa crucifixion, meron po doon isang centurion na nung makita niya si Jesus na namatay, ang kanyang sinabi, indeed, this is the Son of God.
At yung pangatlong centurion ay sa Acts chapter 10, si Cornelius. Na naging unang convert, naging unang Gentile convert sa book of Acts. Centurions are always presented in the positive light. At isa po ditong hinahalit yung compassion po nitong centurion na to. Can I say this? The depth of your faith is revealed by the breadth of your compassion. Yung lalim ng pananampalataya mo ay pwedeng makita kung gaano kalawak ang iyong kahabagan. Pangatlo po ay humility. Humility. Tingnan po natin sa Luke chapter 7, paano kinonvince ng mga Israel leaders of Israel, si Jesus Christ, na puntahan yung centurion. Tingnan po natin, Luke chapter 7, verse 4. When they came to Jesus, they strongly urged him, saying, He is worthy for you to grant this to him. Sabi nila, Jesus, pagalingin mo yung kanyang alipin at dapat mo lang tong gawin. Bakit po? Tingnan po ninyo, sinabi nila, For He loves our nation, and it was He who built us our synagogue. Oh, di ba? Mahal niya kasi yung ating mga kababayan at siya ang nagpatayo ng ating sinagoga. Kaya dapat mo lang pagalingin. Dapat mo lang talagang ibigay sa kanya yung kanyang prayer request. Kitang-kita po natin dito talagang ang mindset ng tao, salvation by works. Lord, you deserve to save me because of my good works. Pero ano yung sinabi ng centurion? Tingnan po natin about himself. Sa verse 6, Now Jesus started on his way with them, but already when he was not yet far from the house, the centurion sent friends, saying to him, Lord, do not trouble yourself further, for I am not worthy for you to enter under my roof. Sabi ng mga religious leaders, He is worthy of you. Sabi ng may katawan, Lord, I am not worthy of you. Humility. Pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Again, He is very influential. He is highly respected. He is financially well off. He is very, he has authority. Pero lahat ng iyon, dinisregard niya at nakita niya si Christ mas mataas sa kanya. Hindi niya kapantay si Christ. Mas mataas sa kanya si Christ. Humility. Mga kapatid, kailangan natin ng mga Kristiyanong humble. Na regardless kung ano pa yung narating nyo sa buhay, tatandaan ninyo, nagawa nyo lang yan dahil sa biyaya ng Diyos. Huwag tayong maiging mayabang. Na para bang mas magaling tayo sa iba, mas mahusay tayo sa iba. We are what we are because of God's grace. We are not worthy of anything from the Lord. Natin dapat tanggapin sa Kanya, kundi kaparusahan ng ating mga pagkakasala, but because He is so gracious to us, iniwas siya tayo doon. Para siya si Isaiah, nung makita ni Isaiah yung ating Panginoon, si Yahweh, sa Isaiah chapter 6, ang sabi niya, Woe is me! I am a man of unclean lips. Parang yung tax collector doon sa Luke chapter 18, na nung siya ay nag-pray sa Panginoon, hindi man siya makatingala sa langit, ang sabi niya, siya ay nakayuko at kanyang dinadagukan ng kanyang sarili, God, be merciful to me, I am a sinner. How do you view yourself before the Lord? Paano mo tinitingnan ng iyong sarili sa harapan ng ating Panginoon? Humility is not weakness, mga kapatid. It is alignment with God's reality. Nakita nung centurion si Jesus na hindi lamang siya manggagamot, siya yung Panginoon. Sabi nga doon, Lord, do not trouble yourself. Imagine niyo, in-address niya si Jesus Christ na Lord. Yung mga kababayan niya, kung makalapit sa Kanya, kung makapag-demand sa Kanya, kala mo kung sino? Pinipressure pa siya. Pero itong taong ito, hindi niya makita kanya sarili na karapat-dapat sa ating Panginoon.
Ito yung humility na ating kailangang i-practice at hindi natin kailangang bitawan sa ating mga buhay bilang mananampalataya. At yung panghuli, nakatangian ng isang seryosong pananampalataya, confidence. Confidence. So sabi ng centurion sa ating Panginoon, huwag ka na pong pumunta sa aking Panginoon. Kasi hindi po ako dapat. Doon po tayo sa verse 7. For that reason, I did not even consider myself worthy to come to you. Ito po, but just say the word, and my servant shall be healed. Yun ang sabi niya. Panginoon, huwag ka na pumunta sa bahay ko. Sabihin mo lang na magaling na yung alagad ko, yung alipin ko na magaling na siya, okay na yung gagaling na siya. At ang sabi niya, kasi Panginoon, ako rin po, mayroon din pong authority. May mga sundalo ko. Pag sinabi ko sa sundalo ko, pumunta ka doon, salita lang ginamit ko, pupunta po siya doon. Pag sabi ko sa sundalo ko, lumapit ka sa akin, salita lang ginamit ko, lalapit siya sa akin. Pag sabi ko sa akin mga alipin, gawin mo to, salita lang ginawa ang ginamit ko, gagawin niya. Panginoon, ganun din po kayo. In fact, yung authority mo, mas makapangyarihan kumpara sa authority ko. Doon humanga ang Panginoon sa ganung klase ng confidence. At ang sabi doon, not even in Israel have I found such great faith. Doon napawaw ang ating Panginoon sa kanyang klase ng pananampalataya. At napawaw pa siya kasi nakita niya yon sa isang hentil. Sa isang Gentile. You want to make Jesus Christ amazed with your spiritual life? Unahin mo pananampalataya mo sa Kanya. Gaano kataas ang iyong confidence sa Kanya? Confidence. Ito po yung naniniwala ka na kung ano yung sinabi ng Panginoon sa buhay po natin, mapangyayari po yun na ating Panginoon sapagkat siya po yung merong pinakamataas na authority. Matthew 28, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng authority na kay Jesus Christ. He believes that Jesus' word carries divine authority over sickness itself. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit po tayo hindi sumusunod sa ating Panginoon. Pinapagawa ng Diyos sa atin eh. Alam natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos, pero bakit tayo hindi sumusunod? Kasi hindi tayo confident sa Kanya. Si Abraham, sabi sa kanya ni Yahweh, ialay mo si Isaac. Alam na Abraham yung gagawin niya, kailangan niyang patayin si Isaac. Kaisa-isang anak niya lang yon, pero bakit niya po yun nagawa? Buti nila merong commentary sa Hebrews chapter 11. Tingnan po natin. Paano nagawa ni Abraham na patayin yung kanyang kaisa-isang anak? Gayong sabi ni Yahweh, paparamihin ko ang iyong lahi at magmumula yung kay Isaac. Anong iniisip niya nun? Tingnan po natin, Hebrews chapter 11, verse 17. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and the one who had received the promises was offering up his only son. It was he to whom it was said, through Isaac, your descendant shall be named. Di ba alam niyo yung eksena ron? Sabi ni Isaac, Lord, tatay, asan yung ialay natin? Ano sabi ni Abraham? The Lord will provide. Tapos tinali niya anak niya, nilagay niya doon sa bato para ialay, tapos nung pataas na yung kanyang di ba? Talagang itutuloy niya eh. Anong iniisip ni Abraham? Tingnan po ninyo nasa verse 8 na yun, nasa verse 19. For he considered that God is able to raise people even from the dead. Kasi iniisip ni Abraham, kung sakaling ialay ko to, dahil pinangako naman sa akin to, bubuhayin siya muli. Confidence.
Kahit na mahirap gawin, tinuloy niya pa rin kasi alam niyang hindi nagsisinuli ang Diyos. And that's the challenge to all of us. Gaano kataas ang iyong confidence sa ating Panginoon? So yun po yung ating first event. Second event ay a sad funeral. So balik na po tayo sa Luke chapter 7. So after po niyang pagalingin by His word, yung slave ng centurion, sa verse 11 naman po, nakalagay po doon, soon afterward, Jesus went to a city called Nain, and His disciples were going along with Him, accompanied by a large crowd. As He approached the gate of the city, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a sizable crowd from the city was with her. So yung Panginoon, pumunta sa Nain, at dito po natin nakita na meron pong inilibing na namatay. At sa ating pong pagbabasa nito kanina, nakita po natin na yung Panginoon, nagkaroon siya ng compassion sa nanay. Mga kapatid, if you are hurting, Christ feels your hurt. If you are in pain, Christ feels your pain. Christ has concern for our broken world, including yours. At nung hinawakan at pinahinto niya po yung libing, kasi ano pong ginawa natin Panginoon? Binuhay niya yung anak ng balo. At dito po natin makikita, ano ba ang nangyayari kapag na-encounter mo si Jesus? What does encounter with Jesus mean? Tatlong bagay po nangyayari based sa ating text. Una, meron kang bagong buhay. New life. Dating patay, muling nabuhay, panibagong buhay. The risen boy had new life. Kanina, dying lang eh. Ito, dead na talaga eh. Ang galing ng Panginoon, no? Whether the person is dying or the person is dead, if He wills, He can heal them both. Meron siyang authority over sickness, meron siyang authority over death. Yung dalawang kinatatakutan natin. Karamdaman at kamatayan, Christ has power over those things. Amen ba? Pinakita yon dito sa ating text. At dito ba nakikita yung new life? Kapag na-encounter mo si Jesus, mga kapatid, magkakaroon ka ng bagong buhay. Yung dating ikaw na walang gana sa Diyos, yung dating ikaw na walang gana sa Bible, yung dating ikaw na ang tingin lamang sa mga fellowship, sa worship ay corny, magbabago ang iyong panlasa sa mga bagay na spiritual. If you have really experienced Jesus Christ, truly experienced Jesus Christ. Anong ating favorite verse dito? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sige nga, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. Behold, the new has come. New life. Kamusta bagong buhay mo, kapatid? Lumalago ba yung bago mong buhay? Talaga ba nagbago, kapatid? Or itinago mo lamang para makasabay ka sa amin? Isa yun sa mga totoong proof, isa sa mga matibay na proof na ligtas ka, nagbago yung buhay mo. Nagbago yung mindset mo. Nagbago ang iyong vocabulary. Nagbago yung attitude sa pera. Ang iyong reaksyon sa buhay. Maliban po doon, meron din po tinatawag na new fellowship. So sa ating text, ang sabi po doon, and Jesus gave him back to his mother. Nagkaroon ng renewed fellowship yung mag-ina. Dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon. The widow had already lost her support, emotionally speaking. The widow had lost her social security. The widow had lost her future kasi namatay yung kanyang bugtong na anak. But because of the encounter of the Lord Jesus Christ, na-restore po yung kanilang fellowship. Sa context po ng salvation natin, kapag tayo pinanampalataya sa ating Panginoon, yung ating fellowship with God the Father mare-restore. Sinabi ko na po ito last time, ang design ng Diyos, from God, back to God. Galing ka sa Diyos, babalik ka sa Kanya. Ganun dapat. Pero because of sin, hindi ka na pwede makabalik sa Diyos.
Because the wages of sin is death. But because of Christ, pwede ka na makabalik sa Diyos. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So yung design na from God and back to God, pwede na maganap. May restore ng Panginoon yung fellowship natin sa ating Diyos Ama. But maliban doon, mga kapatid, gusto ko sana idagdag na gusto din ng Panginoon na pag naligtas ang isang member ng pamilya, kung maaari sana, magamit yung Kristiyano na yon para maligtas yung mga kasama niya sa bahay. Kasi ang Panginoon, pag nagliligtas siya, pamilya. Diba? Yun ang prinsipyo ni Paul nung sinabi niyang, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Anong ginawa ng Philippian jailer? Yung kanyang buong pamilya, dinala niya sa Panginoon. Nag-open siya ng Bible study. At marami sa atin, ganoon ang kwento. Nagsimula sa isang mananampalataya sa pamilya, at yung isa na yon, naging spark para tayo ay makilala sa Panginoon. Renewed fellowship. At yung pinakahuli pang mga kapatid ay new realization. Sabi ng mga tao, matapos po nila makita yung himala na yon, a great prophet has appeared among us. God has visited His people. Kung talagang na-encounter mo yung ating Panginoon ng totohanan, magbabago ang iyong paniniwala sa Kanya. Mauunawaan mo na si Jesus pala, hindi lang siya pang Pasko, siya pang mahal na araw. Kasi ganun tayo, di ba? Bakit tayo makahal sa ating Panginoon? Si Christ, pag mahal na araw mo lang siya maiisip, tsaka pag Pasko. Pero all throughout the year, di mo siya kilala na talaga ng lubos. Ang iniisip ni Apostol Pablo kay Christ, isa siyang kalaban ng mga Judaizer, kaya gusto niyang pigilin yung yung Christianity kasi kinukontra yung Judaism eh. Pero nung kanya ma-encounter si Christ, nagbago niya yung paniniwala. Hindi pala ganoon. Si Jesus pala yung tagapagligtas. New realization. At ang sabi ni Apostle Paul, handa akong ipagpalit ang lahat ng ito para lang mas talo pa makilala ang ating Panginoon. Yung ating knowledge sa ating Panginoon, mga kapatid, dapat pinagayaman din po natin. Hindi pwedeng kung ano yung kanyang knowledge, kung ano yung knowledge mo kay Christ 10 years ago, ganun ka pa rin. Dapat nagbabago yan, nag-level up yan. So yun po yung ating dalawang point ngayong umaga. So as I close, kasi sa ating mensahe ngayon, seemingly, ang ganda nun nangyari, di ba? Merong isang centurion, merong siyang prayer request, binigay ng Panginoon. Tapos doon naman sa isang eksena natin, merong isang widow na namatay yung kanyang anak, binuhay ng Panginoon. So parang ang ganda na nangyari. Pero what if yung ating mga prayer requests ay hindi ibigay ng ating Panginoon? Halimbawa lang, kahit na anong iyak ang gawin mo sa isang prayer item, hindi ibinigay sa'yo ng Panginoon yung bagay na yon. Anong gagawin natin? So I will end with Daniel chapter 3, 16 to 18. Tinampani saglit. Dalawang verse na lamang po. Isang verse po doon, Daniel chapter 3. Tapos mamaya po ay galing sa 2 Corinthians. So doon mo tayo kay Daniel. Daniel chapter 3, 16 to 18. Ano pong kwento rito? Meron pong tatlong kaibigan si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. At ang sabi ni Hari Nabucodonosor, kayong tatlo, lumuhod kayo sa pinagawa kong rebulto na ginto. Pag hindi kayo lumuhod, susunugin ko kayo. Anong sabi ng tatlong magkakaibigan? Tingnan po natin, Daniel chapter 3, verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, Nebuchadnezzar, we are not in need of an answer to give you concerning this matter. If it be so, kung sakali man kami susunugin mo, Haring Nabucodonosor, our God whom we serve is able to rescue us from the furnace of blazing fire, and He will rescue us from your hand, O King. That's confidence. Sunugin mo kami, okay lang. Yung Diyos namin, niligtas kami. Pero hindi yun yung best part. Ang best part nasa verse 18. But even if He does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods, nor worship
the golden statue that you have set up. That's persistence. Kahit na hindi mo kami ligtas ni Yahweh, hindi pa rin kami luluhod sa iyo. Alam ko marami tayong mga prayer items sa Panginoon. At parang iba yung kanyang binibigay na sagot. Sana ano man yung outcome ng ating mga prayer requests. Ano man yung mangyari sa ating mga hinihiling, ang Diyos pa rin ang pipiliin natin. Kasi hawak niya yung beat. Parang, Jesus, kahit ano mangyari, ikaw pa rin pipiliin ko. At yung pinakahuli po na verse na pwede kong ibigay sa inyo, just to challenge us more, nasa po ito, 2 Corinthians, chapter 3, verse 5. Not that we are adequate in ourselves, so as to consider anything as having come from ourselves. Ito po yung last part. But our adequacy is from God. Our sufficiency is from God. Diyos lang sapat na po sa atin. Panginoon, salamat po sa paalala galing po sa iyong salita. Indeed, Lord, sabi nga po along with the psalmist, we can say that you are our portion forever. Ano man, Lord, na mangyari sa aming buhay na to, manatili po kami sa iyo. Salamat, Lord, sa lesson mula sa centurion. He is nameless because he can be anybody from us. Pwede po namin gayahin yung Panginoon basta maipakita po namin yung aming pagtitiwala sa iyo. Magkaroon kami ng isang persistent na faith, isang compassionate na faith, isang humble na faith, at isang faith, Panginoon, na mayroong kong confidence sa iyong ability. Nawa, Panginoon, mag-grow kami, mag-mature kami sa aming pagtitiwala sa iyo. Alam namin, Lord, hindi lahat aming prayer request ibibigay mo sa amin. Yet still, Lord, we will remain in you because we have nowhere else to go. You alone hold the words of eternal life. Nawa, Panginoon, kung mayroon mang akong kasama dito na nag-i-struggle sa kanyang commitment sa iyo, in Jesus' name, Panginoon, makalaya sana siya sa ganitong klase ng sitwasyon. At patuloy siyang humakbang na may pananampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat yun naman po talaga ang nire-require mo sa amin. We live not by sight, but by faith. Kami naman, Panginoon, na nandun na po sa paglilingkod, nandun na po sa pamuhay ng pananampalataya. Panginoon, mas talong mo pa kaming patatagin sa larangan na to. Sapagkat nais pa po naming maranasan na yung kapangyarihan. Nais pa po naming magamit pa sa iyong kaharian, Panginoon. At alam ko, Panginoon, malaking factor yung aming pananampalataya sa iyo. At kung sakali man, Panginoon, na mayroon kaming kasama ngayon, na hindi pa nananalig sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, abutin mo po siya, Panginoon. Huwag mo siyang pabayaan. Nawa yung kanyang pagtungtong sa aming pong worship center ngayong araw ay maging makabuluhan dahil maliban sa mensaheng ito, Panginoon, maunawaan niya na meron pong kaligtasan na naghihintay sa iyong pangalan. Nawa, Lord, kami po ay makapag-minister sa Kanya sa iba't ibang kaparaanan upang sa ganon, makasama namin siya sa pamilya ng Diyos. At sa pamilya ng Diyos, ang paraan lamang para maging anak ng Diyos ay manampalataya kay Jesus Christ. Wala nang iba. Salamat po sa lahat-lahat, o aming Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon, ito po ang hinihiling. Amen.